Noong April 23, 2006, may isang lalaki sa gitna ng Kiev, Ukraine na halos lahat ng taong makasalubong niya ay tinatanong niya kung saan yung Peshnaya Street na halos ni isa sa mga taong nakasalubong niya ay walang nakakaalam. Hanggang sa dumami na ng dumami yung taong pinagtatanungan niya at marami na rin nakapansin dito. Dumating na sa punto na halos pinapalibutan na siya ng mga tao sa lugar na yan. Hanggang sa yung ilan na nga sa mga tao dito ay tumawag na ng pulis dahil ang iniisip nila ay isa lang itong turista na nariligaw. Lingid sa kaalaman ng mga tao na to na yung lalaking iniisip nilang turistang naliligaw lang ay ang taong magpapaniwala sa mga pulis na rumisponde ng mga oras na yon na baka totoo nga talaga ang time travel. Ngayon, marami ng taong nagkikwento tungkol sa time travel. Marami nang ini-interview na kesyo galing sila sa gantong taon at galing sila sa ganitong panahon na wala namang sapat na basihan at walang sapat na ebidensya. Kaya't marami sa mga tao ngayon ay hindi na naniniwala sa mga kwento na to. At alam kong ganun din kayo. Pero subukan nyo lang pakinggan at sundan yung kwento na to at kayo nang bahalang humusga na kung totoo ba to o hindi ayon sa mga ebidensyang nasa video na to. Simulan na natin ang kwento. Si Officer Onopenko ang isa sa mga pulis na rumisponde dahil may lalaki daw na nanggugulo sa isa sa mga plasang nasasakupan nila. Agad naman siyang pumunta kasama yung partner niya at doon ay natagpuan nila ang isang lalaking pinalilibutan ng ilang mga tao para itong pagod na pagod, balisa at hindi alam yung gagawin. Kaya naman kinausap na nila ito at tinanong kung ano nangyayari, anong problema at anong maitutulong nila. Pero tinanong lang din sila nito kung nasaan yung Peshnaya Street, na kahit silang matagal na sa serbisyo sa lugar na yon ay hindi alam kung saan yung street na yon. Alam naman ng lalaki na to na nasa Kiev, Ukraine siya. Kaya't kumuha na lang yung officer ng mapang meron sila sa sasakyan at pinaturo sa lalaki na to kung saan ba yung street na sinasabi niya. Isa sa napansin ng mga tao nandoon pati ng mga pulis ay yung kasuotan ng lalaki na to na hindi tumutugma sa modernong panahon. Kaya tinanong na nila yung pangalan nito at sinabi niya ang pangalan niya ay Sergey Ponomarenko. Nung tinuro na ni Sergey yung lugar kung saan siya nakatira dun sa mapang hawak niya, ay isa lang itong lugar na tambakan ng mga lupa. Kaya't pati siya ay naguguluhan kung ito ba yung tamang mapa ng Kiev, Ukraine dahil hindi niya makita yung pangalan ng lugar kung saan siya lumaki. At dahil napansin na rin ng mga pulis na dumadami na nga talaga yung mga taong nakapalibot sa kanila, ay niyaya na nila itong si Sergey na sumama sa kanila sa presinto. Sumama naman kaagad ito at pagdating nila sa presinto ay tinanong nila kung kailan siya pinanganak, saan siya pinanganak. Ang sabi niya ay pinanganak siya sa Peshnaya Street, Kiev, Ukraine noong 1932. Nagtinginan lang si Officer Onopenko pati nung kasamahan nila dahil alam nilang hindi ito pinanganak noong 1932. Dahil yung lalaking nasa harap nila ay parang 25 years old pa lang. Kung 1932 siya pinanganak, dapat nasa 70 plus years old na siya. Kaya tinanong ulit nila ito na wag na siya maglaro, kailan talaga siya pinanganak. Inulit lang nitong 1932 at inabot nito yung ID niya na meron siya. Dito nagsimula magulo yung lahat. Dahil yung ID meron yung lalaki na to na nagpapakilalang Sergey Ponomarenko ay nakalagay ngang pinanganak siya noong 1932. Pero hindi pa dito natatapos lahat. Dahil yung ID meron siya ay inisyu ng Soviet Union na mahigit 15 taon na ang nakakalipas nung nabuwag ito noong 1991. Nung tinignang maigi ng mga pulis yung ID nito ay mukha naman itong siya talaga. Kaso nga lang hindi pa rin sila makapaniwala na pinanganak tong lalaki na to noong 1932. Kaya naman wala silang magawa kundi paaminin ito na nanloloko lang siya, may mga dala siyang peking ID pero patuloy pa rin pinipilit ni Sergey na hindi siya nanloloko. Kaya't naisip ng mga pulis na baliw na tong lalaki na to. Kaya't naisip na lang nila itong utuin na may mabait na doktor na kakausap sa kanya. Ayaw niya sanang sumama dun sa mga pulis dahil ang sabi niya ay okay lang siya. Kaso ang pagpipilian niya lang ay sumama sa mga pulis papunta dun sa doktor o makulong siya dahil dun sa gulong ginawa niya sa plaza. Kaya naman napilitan siya sumama sa mga pulis at dinala siya sa pinakamalapit na psychiatric clinic doon sa presinto. Dito ay nakuhaan siya ng CCTV sa front desk ng clinic kung saan siya makikitang hindi siya mapakali at makikita ring hindi siya komportable. Dito ay nakausap niya si Dr. Pablo Kudrakov at nagtanong yung doktor kung okay lang ba siya, kung anong nararamdaman niya.
Pero ang sagot naman nito ni Sergey ay gusto niya lang daw makauwi. Kaya tinanong ulit siya ng doktor na kung saan ba siya galing bago siya makarating dun sa plaza. Dinagdag pa ng doktor na kung 1932 ka pinanganak at 2006 na ngayon, dapat nasa 74 years old ka na. Ang sagot naman ni Sergey ay hindi ko alam bakit mo sinasabing 2006 na ngayon. Dahil 26 years old ako, pinanganak ako noong 1932 at taon ngayon ay 1958. Kitang-kita ni Sergey sa mukha ni Dr. Pablo Kudrakov na hindi ito naniniwala sa kanya. Nagtanong ulit si Dr. Kudrakov na kung talagang galing ka sa taong 1958, paano ka napunta sa taong 2006? Ano yung mga huling naaalala mo? Ang huling naaalala niya daw ay naglalakad siya sa city ng Kiev. Hawak-hawak yung pinag-ipunan niyang binili niyang camera dahil balak niyang kumuha ng magagandang picture dito na hilig niyang gawin. Habang nagpipicture siya dito ay may nakita siyang lumilipad na bagay. Hindi niya maipaliwanag kung ano to kaya pinicturean niya rin. Pagkatapos na to ay binaba niya yung camera niya at sinubukan niya itong titigan nang bigla itong lumiwanag pati yung paligid niya. At sa pagdilat niya ng mata niya ay nandun na siya sa plaza kung saan siya kinuha ng mga pulis at dinala siya dun sa clinic. Pinakita ni Sergey yung sinasabi niyang kamerang dala niya at nung nakita ni Dr. Kudrakov yung camera na to ay nagulat siya. Yung camera na yun ay Yashica Flex camera. Pamilyar siya dito dahil nung bata pa siya ay nagkaroon din sila nito ng pamilya niya. Ang pinagtataka niya lang, yung uri ng camera na yun ay itinigil na ang paggawa noong 1970 dahil napag-iiwan na ito ng teknolohiya. Ang naisip ni Kudrakov, baka nabili lang ng bata na to yung camera na to sa mga antique shop. Pero pinipili talaga ni Sergey na nagsasabi siya ng totoo na galing talaga siya sa taong 1958. Kaya't ang ginawa ni Dr. Kudrakov ay pinatawag niya si Vadim Posner na isa sa mga antique camera expert sa lugar nila. Ang sabi naman ng expert na to kay Dr. Kudrakov, pwedeng mabili pa rin ito sa ilang mga antique shop. Kaso nung chinek nila yung manufacture date ng camera, ang nakalagay dito ay 1956. Ang kondisyon ng camera na yun ay parang isang buwan pa lang nagagamit. Oo, posible pa rin makabili ng ganong camera, pero sa ganong uri ng kondisyon ay parang imposible na. Iniwanan muna nila sa isang bakanting kwarto si Sergey habang si Vadim Posner ay dinedevelop yung mga picture na kuha doon sa camera. Matapos niyang gawin ito, pati siya ay hindi makapaniwala sa nakita niya. Pinakita ni Sergey yung sinasabi niyang kamerang dala niya. At nung nakita ni Dr. Kudrakov yung camera na to, ay nagulat siya. Yung camera na yon ay Yashica Flex camera. Pamilyar siya dito dahil nung bata pa siya, ay nagkaroon din sila nito ng pamilya niya. Ang pinagtataka niya lang, yung uri ng camera na yon ay itinigil na ang paggawa noong 1970 dahil napag-iiwan na ito ng teknolohiya. Ang naisip ni Kudrakov, baka nabili lang ng bata na to yung camera na to sa mga antique shop. Pero pinipili talaga ni Sergey na nagsasabi siya ng totoo na galing talaga siya sa taong 1958. Kaya't ang ginawa ni Dr. Kudrakov ay pinatawag niya si Vadim Posner na isa sa mga antique camera expert sa lugar nila. Ang sabi naman ng expert na to kay Dr. Kudrakov, pwedeng mabili pa rin ito sa ilang mga antique shop. Kaso nung chinek nila yung manufacture date ng camera, ang nakalagay dito ay 1956. Ang kondisyon ng camera na yun ay parang isang buwan pa lang nagagamit. Oo, posible pa rin makabili ng ganong camera, pero sa ganong uri ng kondisyon ay parang imposible na. Iniwanan muna nila sa isang bakanting kwarto si Sergey habang si Vadim Posner ay dinedevelop yung mga picture na kuha doon sa camera. Matapos niyang gawin ito, pati siya ay hindi makapaniwala sa nakita niya. Nakita nila dito yung mga picture ng signage sa street ng Kiev, mga building, mga tindahan, mga sasakyan, mga tao, na animoy mga nabubuhay sa taong 1950 to 1960. At sa makatuwid pa nga, yung ilan sa mga tindahan at mga building na nakuhaan sa camera na yon ay 20 to 30 years na nung giniba ito. Ang naisip ni Vadim Posner noong mga oras na yon, maaaring kinuha nga yung mga picture na to noong 1960s, pero imposibleng ma-store nung camera na to yung mga picture na yon ng mahabang panahon. Kaya't sinabi ni Vadim Posner kay Dr. Kudrakov yun na discover niya. Pagkatapos ay tinanong nila si Sergey tungkol sa mga picture na yon. Yung isa sa mga picture na nakuha nila ay si Sergey at kasama niyang babae. Ang sabi ni Sergey ay girlfriend niya daw yun na ang pangalan ay Valentina. Yung ilan sa mga huling picture doon sa camera ay picture ni Sergey at yung suot-suot niya sa picture na yun noong 1958 ay kapareho nung suot niya noong mga oras na yun. At yung pinakahuling picture doon sa camera ay picture ng building
At sa gilid nito ay may lumilipad na bagay na sinasabi ni Sergey na nakita niya bago siya mapunta sa taong 2006. Hindi makapaniwala si Vadim Posner, pati si Dr. Kudrakov sa nakikita nila. At nagsalita na rin si Sergey kung naniniwala na ba sila sa sinasabi niya. Iniwanan muna nila ulit si Sergey sa isa sa mga kwarto dun sa clinic, habang si Vadim Posner ay kukuha ng second opinion sa mga kakilala niyang expert. Makalipas ang ilang minuto o ilang oras, ay bumalik sa clinic itong si Posner at sinabi niya kay Dr. Kudrakov na imposible talagang madaya yung mga picture na yon, kaya't napaisip na sila na baka totoo ang galing yung lalaki na yon sa taong 1958. Agad nilang pinuntahan yung kwartong kinaroroonan ni Sergey, ngunit pagbukas nila ng pinto ay wala na siya rito. Tinanong nila ngayon yung front desk person nila kung lumabas ba to o umalis. Ang sagot naman nito ay hindi daw ito lumalabas pa ng kwarto. Kaya't iniikot nila yung buong clinic pati yung mga katabing lugar nito, pero hindi na nila makita kung saan nagpunta si Sergey. Kaya't nireview nila yung CCTV ng clinic. CCTV nakatutok sa nag-iisang pintuan ng kwartong kinaroroonan ni Sergey. Dito ay nakita siyang pumasok dun sa kwarto, pero hindi na nila ito nakitang lumabas. Sinubukan ulit nilang puntahan yung kwarto, baka dumaan ito sa bintana o kahit saan pa. Imposible itong basta na lang mawala, kaya napaisip sila na baka nagtago lang ito o lumabas sa bintana. Pero yung bintana ng kwarto na yon ay may bakal na nakaharang dito, at kahit sinong tao ay hindi magkakasya para makalabas. Basta't bigla na lang nawala si Sergey na parang bula at hindi na siya ulit nakita magmula nun. Pero hindi pa dito natatapos yung kwento, dahil may naiwan si Sergey bago siya mawala sa clinic na yon. Yun ay yung ID binigay niya sa police officer at yung camera na naiwan kay Dr. Kudrakov. Si Officer Onopenko, isa sa mga pulis na rumisponde para kunin si Sergey dun sa plaza, ay hindi makapaniwala sa kinwento ni Dr. Kudrakov. Kaya't ang ginawa niya ay humingi siya ng tulong sa mga nakatataas na posisyon sa kanya na halongkatin yung mga kaso ng missing person mula 1950 hanggang 1960. Makalipas ang ilang araw na pagtatrabaho at paghahalongkat ng mga dokumento, ay may nakita silang missing person na kapangalan ni Sergey Ponomarenko na naiulat na nawawala noong September 26, 1958. Dito ay lalong naintriga yung mga pulis na silipin yung kaso na to. Yung isa sa mga taong nag-report na nawawala si Sergey ay may naiwang pangalan doon sa police report noong 1958 na ang pangalan ay Valentina Kulik. Yung Valentina ang kasama ni Sergey doon sa isang picture na nakuha sa camera noong 1958 na sinasabing girlfriend niya. Sinubukan nila ngayon hanapin yung tao na to at natagpuan nila itong nakatira pa rin sa Kiev, Ukraine na noon ay 70 years old na. Pinakita ng mga pulis yung ID ni Sergey kay Valentina at gulat na gulat ito nung nakita niya. Sabi ni Valentina ay boyfriend niya si Sergey, ngunit nawala ito noong 1958. Pero makalipas ang ilang araw ay bumalik din ito, ngunit nawala din noong 1970s. Nagpadala pa ito ng picture kay Valentina. Picture ito sa Kiev na punong-puno ng mga building na hanggang sa taon na to, 2024, ay hindi pa natatayo. At may nakasulat sa likod ng picture na to, sulat na mula galing kay Sergey, sinasabing taong 2050 yung picture na yon at babalik din siya kaagad para balikan si Valentina. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nakababalik si Sergey Ponomarenko. Sobrang dami naging teorya sa kwento na to. Maraming nagsasabi na malaki ang kinalaman nung huling picture sa camera ni Sergey. Marami nagsasabi na UFO yun at sinubukan siyang kunin ng alien at aksidente siyang nadala sa ibang panahon. Ang kwento na to ay nabalita noong 2011 sa isa sa mga local channel sa Ukraine. Marami nagsasabi na hindi ito totoo at gawa-gawa lang. Meron din mga nagsasabi na nasa secret files ito ng mga matataas na gobyerno. Ang kaso ay hindi maiwasan ng mga tauhan nila na ilabas yung kwento. Pero ano't ano pa man ang sabihin ng kahit sino, ang kwento ni Sergey Ponomarenko ay ang isa sa mga pinaka nakakakumbinsidong kwento ng time traveler. Kung nagustuhan mo tong kwento na to, huwag mong kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa YouTube channel na to. Thank you guys for watching. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.